close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highway. Paano nga ba gamitin yung isang sasakyan na air brake? So yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan, no? Dahil mayroong nagtanong sa atin, isang supporters natin na si Pops Lando Vlog, kung paano nga ba mag-drive ng isang air brake. May papakita ako sa inyong picture. Yung picture na yan bus na Daewoo yan, BS106. Dito na tayo sa picture mga kaibigan, ano? Nandito na tayo sa harap ng bus. And ito yung speedometer niya. Ito yung kilometer per hour niya ng bus. At ito naman yung RPM ng isang bus. At nakikita nyo itong katabi ng kilometer per hour natin na gauge. Yan, naka number 9. Yan po yung gauge ng ating hangin na sumusupply sa ating clutch, sa maxi, at sa preno. Kailangan po yan, yung gauge na yan ng ating preno, naka number 9 po yan mga kaibigan. Kasi bawal po siya na bumaba po sa number 9. Dahil pagka naka number 8, number 7, o number 6, mahina-hina na po yung preno niyan. Medyo may kapit pa yung sa number 8, number 7, pero pagdating sa number 6, wag nyo nang asahan mga kaibigan, diretso langit na kayo. So yan do mga kaibigan, no? Balik tayo sa topic natin. Habang nananakbo po kayo mga kaibigan sa highway, kailangan lagi nyo po yung sipat-sipatin sa paningin nyo. Habang nagdadrive kayo, hindi lang yung po yung nakapokus lang po kayo sa pagdadrive doon sa harap ng kalsada. Kailangan po titignan nyo po rin nyo minsan yung gauge ng ating sasakyan. Kung tayo ay overheat na ba, tayo ay mahina na ba yung hangin, mahina na yung battery, wala ba tayong gas, mga ganyan. Kailangan sipat-sipatin po natin yung gauge ng ating sasakyan mga kaibigan, no? Ito naman mga kaibigan, sa taas nito, itong maliit na to, yan po yung gauge ng battery. Kailangan naka 24 lang po yan. Kasi pag lumagpas na po yan ng 40, may diferensya na po. Parang yung relasyon nyo lang yan mga kaibigan, may diferensya na kapag hindi nyo na malang isa. Tapos ito naman sa baba mga kaibigan, yan, sumunod na yan, gauge po yan ng radiator kung overheat ba yung ating sasakyan o hindi. Tapos ito naman yung sa gitna na yan, yan po yung sa gas niya mga kaibigan. Kami kasi mga kaibigan, lagi full tank yan yung gas namin. Kasi pag naka 6 ways, 8 ways na kami, saka lang po kami nagpapagas ng full tank. Yan po yung gauge ng langis natin, yan sa baba. At ito naman yung sa RPM niya para makikita nyo kung hanggang saan yung palo ng pag inapakan na natin yung accelerator. At ito naman yung kilometer per hour niya, kung ilan yung takbo natin sa haba ng biyahe. At ito naman sa bandang kaliwa, yan, ito mga switch to ng ilaw. Dito sa bandang kanan, ito yung switch ng aircon. Ito sa kanan, ito yung exhaust brake niya. Dito naman sa bandang kaliwa, yan po yung signal light niya at wiper. Dyan nyo po pagaganahin yan, pati yung headlight. So kung itatanong nyo kung nasaan ang maxi ng isang BS106 na Daewoo na bus, ito po mga kaibigan, kung napapansin nyo yan, itong pin na to, yan po yung maxi ng bus na Daewoo BS106. Ano nga ba yung maxi? Ito po yung maxi mga kaibigan. Kumbaga sa mga air brake na sasakyan, maxi na po ang tawag dyan. Pero sa mga katulad ng mga sasakyan na kotse, mga ELF, HF1, mga canter, mga ganyan, handbrake po yan tawag. Pero kung sa mga forward, 10-wheeler, trailer, mga ganyan, mga bus, maxi na po ang tawag yan. Ito po yung maxi niya ng bus sa Daewoo BS106. Nasa bandang kaliwa lang po yan. Pag yan ay gamitin nyo, kapag kayo ay mag-a-apply na, pupush nyo lang yan para kakapit na yung ating maxi. Tapos pag i-release nyo naman, yung hahatakin nyo lang po. Disclaimer lang mga kaibigan, hindi po ako magaling na driver, di rin po ako ma-tutorial na driver. Hindi po ako nagmamagaling. Itong video na to, ginawa ko tong video na to dahil gusto kong ibahagi kung ano yung experience ko nung ako ay driver pa lang sa bus mga kaibigan. Ano? Based lang po to sa aking experience at ginagawa kong video. Sana ay maintindihan nyo yung aking paliwanag. Kung may kulang man, kung sumobra man, kayo na po ang mag-adjust dahil itong video ko na to, ginawa ko to para sa bagong driver pa lang, yung gusto mag-apply na pagiging bus driver. Kaya ginawa ko tong video na to para i-share ko kung ano yung mga nalalaman ko nung ako ay bus driver pa lang. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa nag-request itong video na to, si Pops Lando Vlog.
Maraming thank you sa inyo sir. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Maraming salamat nga pala sa aking mga solid na supporters, aking mga solid na subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang tong video na to.